Kaugnay sa usapin ng arbitral ruling, makausap po natin sa telepono si Vice Mayor Maurice Philip Alexis Albayda ng Kalayaan, Palawan na nakakasakop ng Pag-asa Island. Magandang gabi po, Vice Mayor. Si Ryan Lisiges Peto kasama sa Vel Custodio. Magandang gabi po sa lahat po ng nanonood ng atin pong pambansang telebisyon ng PTV4. Apo, Vice, kumusta po ang selebrasyon ng ika-10 anibersaryo ng arbitral ruling dyan sa Pag-asa Island, Vice? Well, kanina po tumungo po si Secretary Gilberto Teodoro sa Pag-asa Island at nakasama at nakadaupang palad niya po ang ating pong butihing Mayor Billy Alindogan, while kami po ay nandito sa Puerto Princesa at kasama po ang Provincial Government of Palawan na ipinagdiwang po ang atin pong 10th year na arbitral award na iginawan po sa atin. Actually po, ito ay ikatlong taon ng ipinagdiriwang ng lalawigan ng Palawan. Dahil po noong 2024 pa lamang po, ay meron na pong ordinansa na tinatawag na Ordinance number 3498 declaring July 12 as West Philippine Sea Victory Day sa buong lalawigan po ng Palawan. Okay, sa loob ng 10 taon, Vice, nakatulong ba ang arbitral ruling sa pagpapatibay ng paninindigan ng West Philippine Sea, gayon din sa kalagayan ng ating mga mangingisda? Nakatulong po ito sapagkat naging klarado po, hindi lamang po sa ating kapitbansa, kundi sa buong mundo na lehitimo po yun pong atin pong pag-okupa sa atin pong West Philippine Sea. Ito rin po ay nakatulong sapagkat pinagtibay po nito yung atin pong mga batas na may kinalaman po sa atin pong maritime governance. Nariyan po ang tinatawag na Maritime Zones Law. Nandyan din po ang Archipelagic Sea Lanes Law na atin pong pinagbabasihan ng atin pong mga programa at polisiya ng atin pong lokal na pamahalaan. Vice, ilang beses na akong nakabalik dyan sa Pag-asa Island. Pero kumustahin ko lang, kumusta yung moral ng mga kababayan natin ngayon? Ngayon na we are celebrating yung ika-10 taong anibersaryo nga ng arbitral ruling. At ano-ano yung inululook forward ngayon ng mga kababayan natin dyan sa Pag-asa Island? Well, over years, in the recent year, should I say, kasi kakaisang taon pa lang namin ni Mayor Billy, mas naramdaman ho ng atin pong mga mamamayan yung kagitingan ng layunin kung bakit po sila nasa Pag-asa Island. Naramdaman po nila na it's not just that they are there to be settlers. Meron silang purpose, na nauunawaan nila na hindi lang basta para sa kanilang pansariling interes, kaya sila nasa Pag-asa, kundi ay meron silang tungkulin para sa ating bansa. At nakikita ho nila kung paano dumarating ho yung mga kaunlaran at mas nagiging malinaw po kung ano po yung pananaw at galaw po ng lokal na pamahalaan para po sa kanilang kapakinabangan sa pangmatagalan po at hindi lamang po sa panandalian. Vice, mas nagiging vocal nga ngayon yung mga opisyal ng ating pamahalaan sa pakikipaglaban para nga sa karapatan dyan sa West Philippine Sea. Nakikipagbardagulan na nga, ika nga sa kanilang mga statements. Kumusta po sa pakiramdam nyo yan, yung mga ganyang mga ginagawa ng pamahalaan, Vice? Well, sa totoo lang makakatuwa na malaman at nade-develop na meron na tayong mga kakampi. Because the scenario is far different 10 years ago when the arbitral ruling was granted to us. 10 years, sabi natin 8 years ago, ibang-iba. Naandun na kapag alam mo yun, kapag sinabi mo, pinaglaban mo yung West Philippine Sea, ilan lamang, very handful of our public officials speak for the West Philippine Sea. May pagkakataon pa nga na nabubuli, nababash po. Ako po personally nararanasan ko yun na kapag sinabi mong ipaglaban ang West Philippine Sea, na dapat hindi isuko ang West Philippine Sea, hindi isuko ang Kalayaan Island. Alam mo mga nare-receive kong comment? Sasabihin na, bakit? Ready ka na bang makipaggera? You know the defeatist ideology was back then has been rampant. But right now the scenario is different. The Secretary of National Defense, we have a separate spokesperson of the Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea, and even different local government units are standing up
for the West Philippine Sea arbitral ruling. Ibig sabihin, kumakalat na po yun pong mantra, kumakalat na po yung pagpapatunay natin na may halaga yung ating pagkapanalo, yung kaso natin na napatunayan natin sinungaling ang China at napatunayan natin na may magagawa pa tayo sa ating bansa, lalong-lalo na tayo po ay meron pong natatanging bayan sa gitna, sa puso po ng West Philippine Sea, ang bayan po ng Kalayaan. Vice, ano-ano na po yung mga pagbabagong nasaksihan ninyo? Para lang sa kabiteran no, ng mga ating kababayan na hindi pa nakikitang Pag-asa Island, sa nakalipas na mga taon at yung ngayon, kumusta na po? Pagdating sa infra, kumusta po ang Pag-asa Island? Well, the infrastructure ay talagang measurable siya. Makikita po natin na may konkreto na yung ating airstrip, konkreto na rin yung circumferential road ng paikot ng Pag-asa Island. At higit pa rito, meron na po. Dati pangarap lang po natin, gumagawa lamang po, nung ako'y counselor pa lamang, gumagawa pa lamang ako ng resolution para makapagpatayo ng school building. Ngayon po, meron ng school building, 2 school building, and 6 rooms each po yung mga school building doon. At meron na rin, may mga parating pa po na solar street light na magpapaliwanag sa paligid po ng Pag-asa Island. Higit pa po rito, hindi lang sa Pag-asa Island dumarating ho yung mga development, ano ho. Meron na rin pong mga panukala, ano ho, na yung mga vision natin na mas palawakin pa yung atin pong mga settlers, lagyan ho ng tao yung ibang mga features ay kumbaga hindi pa man nangyayari pero mas nagiging maliwanag na mangyayari at magiging totoo, magkakaroon ng realidad. Vice, sasabi niyo na rin po yung mga panukala. So bilang panghuli po, ano po yung inyong panawagan sa pamahalaan para mas mapalakas pa yung pagpapaunlad at presensya ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group? Unang-una ho, gusto ko lamang po magpasalamat sapagkat ang ating pamahalaan ay bukas palad sa mga suhestyon mula ho sa grassroots. Lalong-lalo na sa amin, kami lokal na pamahalaan lamang, wala nga kaming bigat pagdating sa boto. Kasi ilan lang naman kami, hindi man kami makagalaw kung makapanalo man lang ng Pangulo o ng Senador. Pero napapansin ho kami. Ang panawagan ho natin, hindi lang basta sa Pag-asa Island na development or sa Kalayaan. Ang hinihiling po natin sa ating pong national government ay magkaroon ho ng isang naratibo at magkaroon ng polisiya kung papaano ho natin gagapiin ang fake news, ang misinformation, disinformation, and malinformation about West Philippine Sea. Sana po, parusahan na po yung mga modern makapilis natin. Sana ho, bigyan ho ng ngipin ang batas para ho magdadalawang isip yun hong mga taksil sa ating bayan na makapagpakalat ng mga balitang mali at ng mga kasinungalingan patungkol po sa ating West Philippine Sea. Alright, maraming salamat po Vice Mayor Maurice Philip Alexis Albayda ng Kalayaan, Palawan. Magandang gabi po.